Huminga po kayo ng malalim. Kung lalabas kayo sa inyong mga tahanan ngayon, mararamdaman nyo ang mabigat at malagkit na singaw sa hangin na isang klasikong palatandaan ng mainit na hapon ngayong buwan ng Hunyo. Sa mga nakalipas na araw, masugid nating binantayan ang mga sistema sa labas ng ating bansa. Ngunit ngayong araw, ang pangunahing makina na nagdadala ng ating panahon ay mas pinalawak pa ang kanyang sakop. Ang mainit at basang hanging easterlies ay tuluyan ng pumasok sa kalupaan at binalot ang malaking bahagi ng bansa mula sa southern Luzon hanggang sa Mindanao. Tinitingnan natin ang 124 na oras na bintana kung kailan ang matinding init sa umaga ay mabilis na humahalo sa singaw ng karagatan na siyang magiging mitsa para sa biglaan at malalakas na buhos ng ulan mamayang gabi. Sa susunod na 5 minuto, hihimayin natin ang opisyal na ulat panahon, tutukuyin ang mga banta ng baha sa inyong pag-uwi, at titingnan ang tila kalmadong dagat na nagtatago ng mapanganib na enerhiya sa atmosfera. Simulan natin ang ating pag-aanalisa sa malawak na sistema ng panahon na kasalukuyang namamahala sa ating silangan at timog na mga rehiyon. Ayon sa pinakahuling ulat nitong alas 4 ng hapon, ang easterlies o ang mainit at basang hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko ay agresibong nakaapekto sa southern Luzon, sa buong Visayas, at sa silangang bahagi ng Mindanao. Dahil sa paglawak ng sistemang ito, napakalaki ng sakop na lugar na maapektuhan ngayong araw. Kung kayo ay nasa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, o Davao Oriental, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Huwag kayong magpapadaya sa mga sandaling sumisikat ang araw. Ang matinding init na ibinubuga ng lupa ay humahalo sa basang hanging dala ng easterlies na lumilikha ng napakaraming thundercloud. Nangangahulugan ito na ang mga pulo-pulong pag-ulan at matitinding thunderstorm ay may mataas na tsansang sumiklab ngayong hapon at gabi. Dahil ang mga thunderstorm na ito ay kayang magbagsak ng napakaraming tubig sa loob lamang ng maikling oras, naglabas ang kawanihan ng panahon ng mahigpit na babala para sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sa panahon ng malalakas na ulan. Para sa mga pamilyang naninirahan sa mga mabababang lugar sa Bicol at Calabarzon, o malapit sa matatarik na dalisdis ng Surigao at Davao Oriental, ang pagiging laging handa ang inyong pinakamabisang proteksyon. Pumasok naman tayo sa sitwasyon dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. Ang takbo ng panahon dito ay nananatiling mapanganib din, bagamat magkaiba ang kanilang sanhi. Para sa mga lugar na ito, ang pang-araw-araw na ulat ay idinidikta naman ng mga localized thunderstorm. Ang mga residente sa kapital at sa iba pang bahagi ng Luzon at Mindanao ay makararanas ng pamilyar ngunit mapanghamong takbo ng panahon. Ang unang bahagi ng inyong araw ay magtatampok ng bahagyang maulap na kalangitan na nagbibigay daan sa sikat ng araw na painitin ng husto ang lupa. Ang matinding init na ito ay nagsisilbing parang bomba na pumupuwersa sa halumigmig na mabilis na umakyat sa itaas na bahagi ng atmosfera upang maging dambuhalang ulap-ulan. Bilang resulta, ang mga pulo-pulong pag-ulan at thunderstorm ay bigla ang susulpot ng walang babala. Ang opisyal na ulat ay nagbabala rin ng posibleng flash floods o landslides para sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa mga mataong lungsod tulad ng Metro Manila, ang mga biglaang buhos ng ulan na ito ay kilala sa mabilis na pagpapabaha sa mga kalsada, na siyang nagpapatigil sa trapiko at naglalagay sa panganib sa mga bumabiyahe. Kung mapansin niyong mabilis na nagdidilim ang langit mamayang gabi, ipagpaliban muna ang pagbiyahe at humanap ng ligtas na masisilungan. Para naman sa ating mga mandaragat, mangingisda, at mga naglalakbay sa dagat, ang kondisyon ng hangin at alon sa buong kapuluan ay magiging pare-pareho at sa pangkalahatan ay ligtas, bagamat magkakaiba ang direksyon ng hangin bawat rehiyon. Sa Luzon, ang mahina hanggang sa katamtamang hangin ay ihihip mula sa silangan patungong timog silangan, kung saan ang mga baybayin ay banayad hanggang sa may katamtamang pag-alon mula 0.6 hanggang 1.2 metro. Sa Visayas, ang hangin ay magbabago mula sa hilagang silangan patungong silangan, ngunit mananatiling mahina hanggang sa katamtaman, habang ang mga alon ay kapareho rin ng sa Luzon na maglalaro sa 0.6 hanggang 1.2 metro. Sa Mindanao naman, ang hangin ay magmumula sa hilagang silangan patungong hilaga sa bilis na mahina hanggang sa katamtaman, at ang paligid ng dagat ay mananatili ring banayad na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.2 metro. Bagamat ang taas ng alon ay nagpapakita na normal ang paglalayag.
Tandaan pa rin na ang isang localized thunderstorm na kikilos mula sa lupa patungo sa dagat ay kayang magdulot ng malalakas na bugso ng hangin at malalaking alon sa isang saglit lamang, kaya laging tingnan ang abot tanaw. Upang tunay nating maunawaan kung bakit ang ating atmosfera ay madaling kapitan ng mga biglaang pag-ulan. Kailangan lang nating suriin ang mga naitalang extreme na temperatura at halumigmig sa nakalipas na 24 na oras na nagtapos kaninang alas 4 ng hapon. Nagsimula ang ating araw na may pinakamababang temperatura na 25.2 antas Celsius bandang alas 6 ng umaga. Nasinabayan ng pinakamataas na relative humidity na 89% bandang alas 5 ng madaling araw. Ang mataas na antas ng basang singaw na ito ang dahilan kung bakit napakainit at napakabigat ng hangin sa ating paggising. Habang umaakyat ang araw, ang temperatura ay mabilis na umabot sa napakainit na 34.2 antas Celsius bandang alas 11 ng umaga. Upang mapunan ang matinding enerhiyang ito, ang relative humidity ay bumaba sa pinakamababang antas nito na 46% sa katulad ding oras. Ang pagpapainit sa hangin na may taglay na malaking halumigmig patungo sa mahigit 34 na antas ay lumilikha ng napakalaking pool ng enerhiya. Ang enerhiyang iyan ang kasalukuyang nakabitin sa ating kalangitan ngayon na siyang nagsisilbing panggatong para sa mga thunderstorm ngayong gabi. Bilang pagtatapos sa ating ulat panahon, narito ang mga mahahalagang oras ng pagsikat at paglubog ng araw at buwan sa Metro Manila upang matulungan kayong iayos ang inyong schedule. Ang paglubog ng araw ngayong araw ay magaganap sa alas 6:27 ng gabi, na dahan-dahang magdadala ng dilim sa kalangitan. Para naman sa mga maagang gigising bukas, ang pagsikat ng araw ay nakatakda sa alas 5:28 ng umaga. Para naman sa mga nagbabantay sa buwan, ang pagsikat ng buwan bukas ay sa alas 9:32 ng umaga, habang ang paglubog naman nito ay sa alas 10:25 ng gabi. Ang liwanag ng buwan bukas ay aakyat sa 25% na magpapakita ng isang malinaw na hugis gasuklay o crescent moon. Ang lumalaking liwanag ng buwan na ito ay magbibigay ng magandang tanawin sa langit, basta't maging malinis ang kalangitan mula sa mga ulap-ulan mamayang gabi. Manatili pong tuyo, laging ihanda ang inyong mga payong, at magkaroon kayo ng isang ligtas na gabi.